Ang pangalawang bagay na nais kong talakayan natin sa buhay ni Enoch ay mababasa natin sa Bagong Tipan. Basahin natin ang Hebreo 11:5 hanggang 6. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, ano pat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Nalaman natin sa patotoo ng lumang tipan na 300 taon lumakad sa Diyos si Enoch sa Genesis 5:22 hanggang 24. Kinuha siya ng buhay ng Diyos at hindi namatay. Ngayon naman, sa patotoo ng bagong tipan, ito ang kukumpleto ng kwento ni Enoch. Ayon sa sumulat ng Hebreo, sa Hebreo 11:5, kaya pala si Enoch dinala pa itaas ng Diyos dahil sa pananampalataya niya. At ang sabi pa sa talata, hindi na niya naranasan ang kamatayan. Ang sabi naman sa Genesis 5:24, hindi siya matagpuan. Posibleng hinahanap siya ng mga kapamilya niya at hindi siya makita. Pero nakapagpatibay ang ebidensya sa Hebreo 11:5 na kaya pala si Enoch nawala noon dahil sa pananampalataya niya, kaya't kinuha siya ng Diyos. Hindi dumako si Enoch sa kamatayan, kundi hinakbangan niya ang kamatayan. Hindi siya namatay. Ang sabi ng talata sa Hebreo 11:5, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kaya pala, lumakad si Enoch ng 300 taon dahil sa ginawa niyang pananampalataya sa Diyos. At tungkol sa pagpunta sa Diyos gaya ng karanasan ni Enoch, may isang guro ng CTC at EBS noon ang tinanong ko, gusto ko siyang papiliin sa tanong ko. At naalala ko si Kuya Rene Marquez. Siya ang nakausap ko sa EBS one time. Tinanong ko siya, pumili ka Kuya Rene, bubuhayin o babaguhin? Sabi niya, babaguhin. Babaguhin ang gusto ni Kuya Rene kapag dumating si Kristo sa rapture. Kayo po, sa pagdating ni Jesus sa rapture, ano ang pipiliin nyo? Bubuhayin o babaguhin? Ako po, mas gusto ko ang babaguhin kaysa sa bubuhayin. Hindi ko kasi alam ang pakiramdam na naroon sa gayong kalalagayan. Pero anuman ang naisin ng Lord sa dulo ng buhay ko, buhay man o kamatayan, by faith, kakayanin ko anuman ito. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko, babaguhin ako kaysa sa bubuhayin sa rapture. Si Enoch, hindi niya pinroblema ang kamatayan. Dahil sa pananampalataya niya, kaya siya inakyat sa langit. Ano bang faith o pananampalataya meron si Enoch? Dito sa Hebreo 11, talaan ito ng mga heroes of faith. Naging kalugod-lugod sila sa Diyos dahil sa pananampalataya nila at hindi dahil sa ginawa nila. Hindi dahil may mga gawang maipagmamalaki sila sa Panginoon. Binanggit sa Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya ay hindi kalulugdan ng Diyos. At lahat tayo dapat lumapit sa Diyos na may pananampalataya. At matapos gawin ito, tayong nananalig sa Diyos, may gantimpala pa mula sa Diyos ayon sa talata. Katulad ni Enoch, ang gantimpalang binigay ng Diyos, inakyat siya ng buhay sa langit.
Anong pananampalataya ang hindi hawak ni Enoch? Una, hindi po ito temporal o living faith na binabanggit ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 5:7. Hindi ito yung pananalig natin na anumang mangyari sa atin gaya ngayon, may pandemic COVID-19 tayo, abutin man tayo ng kamatayan, sa Panginoon pa rin tayo. Kapusin man tayo ng supplies dahil sa enhanced community quarantine, ang buhay natin mananatiling hindi bibitiw sa Diyos. Hindi ito ang pananalig ni Enoch na nakalugod sa Diyos. Pangalawa, hindi rin ito yung binabanggit ni Apostol Pablo na kaloob na espiritual sa paglilingkod natin sa unang Korinto 12:9 at 13:2, na tumutugon ang Diyos dahil may faith tayo sa mga bagay na tila imposibleng mangyari sa atin. Sa paglilingkod natin, nasasagot ng Diyos yung panalangin natin na sa tingin ng iba imposibleng mangyari. Hindi rin ito yung pananampalataya na pinanghahawakan ni Enoch, bakit siya kinalugdan ng Diyos. Anong pananampalataya meron si Enoch at nalugod ang Diyos sa kanya? Ayon sa Hebreo 10:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Quoted po ng author ng Hebreo ang Habakuk 2:4 sa Lumang Tipan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. At ginamit ito sa Bagong Tipan 3 beses. Sa Roma 1:17 at Galatia 3:11. At dito sa Hebreo 10:38. Ang sabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang simpleng kahulugan po ng ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, pwede nating irambol ang mga salita. Sa pananampalataya, naging matuwid tayo o napawalang sala. At mabubuhay tayo ng walang hanggan. Ito ang tunay na kahulugan ng the just shall live by faith. Malinaw na hindi ang temporal o living faith o ang faith na kaloob sa paglilingkod meron si Enoch sa Diyos. Hindi ito ang hawak niya, kundi saving faith. Yun ang meron siya. Kaya nalugod ang Diyos at naging acceptable si Enoch sa Diyos at tayo din. Ito ang pananampalatayang nagligtas sa atin. Ito ang pananampalatayang nakalugod sa Diyos. Sa time natin, nagtiwala tayo sa pangako ng Diyos kay Kristo at doon natuwa siya, nalugod siya. Ito rin ang saving faith na noong naging tatay si Enoch kay Matusalem, nagtiwala siya sa Diyos at napawalang sala siya. At 300 taon ang naging bunga nito sa kanya, nabuhay siyang tapat sa Diyos. Ito rin ang saving faith na itinugon natin noon kay Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya sa Hebreo, naaalala natin ang sinabi ng author, looking unto Jesus. Doon niya pinapa-focus ang ating paningin kay Jesus. Tinanggap tayo ng Diyos kay Jesus. Natuwa ang Diyos sa atin dahil napawalang sala na tayo. Ang totoo, ito rin ang faith na meron ang mga heroes of faith na natala dito sa Hebreo. Hindi ang buhay nila ang nakalugod sa Diyos dahil may mga narito rin na hindi naging maganda ang buhay nila. Si David, si Gideon, si Samson, maging si Barak. Pero tinanggap sila ng Diyos dahil sa pananalig nila. Ang iba naman, mga sitwasyon na lang ang binanggit, gaya ng nakapagpatikom ng leon, inusig, hinagupit, nakulong na may tanikala, at nagapi
ang ilang lungsod. Lahat sila dito sa Hebreo tumugon sa pananampalataya sa Diyos. Nalugod nila ang Diyos sa pananampalataya at lumakad sila ng may pananampalataya. Magandang magbulay tayo. Kumusta ang naging bunga natin matapos tayong kalugdan ng Diyos noon sa kaligtasan? Noong tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, may nakita ba tayong paglago sa relasyon natin sa Kanya? Si Jesus ba ang pinakahiyas na possession natin noon? Masayang-masaya ba tayo noon? Sa paglipas ng mga taon, sa atin na matagal nang nananampalataya, ano-ano na po ang mga naging bunga natin sa paglilingkod sa Diyos? Ako po, 34 taon na po akong Kristiyano ngayon. Pero kulang pa. Hindi pa ako kota sa paglilingkod. Malayo pa ang lakbayin ko. Mahaba pa. Naku, sa social media ngayon, sa internet, usong-uso ang mga articles na nalalapit na ang wakas ng panahon. Ang mga may kaalaman dito sa future events o mga mangyayari sa hinaharap, very relaxed lang sila. Pero sa iba at walang kaalaman sa propesiya, patuloy sila sa pag-cut and paste sa mga links, kinakalat nila sa FB wall at even sa Messenger. Naku, nakakatakot sila at tinuturuan pa nilang magpanik ang mga tao. Mas nakakagulo pa sila kaysa sa pagkatuto. Ang totoo, ang magandang paglakad natin dito sa mundo at hanggang saan man tayo abutin, yung kabutihang nagagawa natin o nakikita sa atin, bunga ito o resulta ng ating pananampalataya sa Diyos. Nakita natin ang patotoo ng lumang tipan sa paglakad ni Enoch sa Diyos. Nagsimula ito nang isinilang si Matusalem at sa paglipas ng mahabang panahon, kinuha siya ng Diyos. Sa bagong tipan naman, sa patotoo nito, kay Enoch, noon pa lang 65 taon siya, nanalig siya sa Diyos at doon nalugod ang Diyos sa kanya at naging bunga nito, 300 taon na naging tapat siya sa kanyang paglakad sa Panginoon. Ang katapatan ni Enoch ang bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ang naging gantimpala ng Diyos sa kanya, hindi niya naranasan ang kamatayan. Nilipat agad siya sa kalangitan. Maikli po ang buhay natin. Mas makabubuting samantalahin ang bawat pagkakataon. Hindi man natin alam ang bukas kailan ang tapos ng enhanced community quarantine, mas gawin nating productive ang pananatili natin sa bahay. Gawin nating inspirasyon si Enoch, do mas maikli ang gagawin nating paglakad kumpara sa kanya. Hindi naman pahabaan yan, kundi how we walk with God. Ibuod natin ang mensahe sa kwento kay Enoch. Sa lumang tipan, namuhay ng tapat sa Diyos si Enoch. At kaya nangyari ito dahil sa bagong tipan, ipinakita ni Enoch ang pananampalataya niya sa Diyos. At kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Dahil ang sabi sa Hebreo 11:6, for without faith, it is impossible to please God. May iiwan akong hamon sa ating lahat. Una, nalugod ang Diyos dahil sa pananampalataya lamang. At dahil dito, napawalang sala tayo. Ganito rin ang nangyari kay Enoch. Sana sa atin ngayon na nakikinig ay walang pagdududa na nalugod natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, nagbubunga ang pananampalataya. Si Enoch nabuhay ng tapat sa Diyos ng 300 taon. Bunga ito ng kanyang pananampalataya. Actually, mas magandang sabihin, ang katapatan natin o ang mabubuting gawa natin ay pasasalamat natin sa Diyos dahil
nalugod siya sa pananampalataya natin noon kay Kristo. Hindi dapat nating isaisip, kaya tayo nagawa ng kabutihan para makalugod sa Diyos o dagdag pogi points. Maling kaisipan po ito. Nagawa na ni Kristo ang nakalulugod sa Diyos at nanalig tayo. Napawalang sala na tayo at nagbubunga tayo bilang pasasalamat sa Kanya. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, si Jun Holoan. Magandang araw po sa lahat.